Hi guys! So for today's video, ang pag-uusapan natin ay si Betadine Skin Cleanser. Ito pa po yung old packaging. May bago ng packaging ngayon. So marami kasi ako nare-receive na questions. May mga nag-PPM din. Paano ba gamitin si Betadine Skin Cleanser? So iisa-isahin natin yung mga common questions na nare-receive ko about this product. So, saan nyo po ba pwedeng gamitin si Betadine Skin Cleanser? So, pwede nyo po yung gamitin to remove yung unpleasant smell like body odor, mga amoy sa paa, sa kilikili. So, pwede po yan. Pwede din siya sa back knee. Then, pwede din kung nangangati yung katawan nyo. So, pwede din siya mag-relieve ng itchiness. Then, doon sa mga may fungal infection, buni, hadhad. So, pwede din po itong gamitin para hindi na siya kumalat doon sa ibang parts ng katawan natin. Paano siya gamitin? Maglalagay lang kayo drop, then lagyan nyo ng tubig, then lather, then i-apply nyo sa katawan. Then rinse nyo ng tubig. Okay lang bang magsabon pa after gumamit ng Betadine Skin Cleanser? Yes, okay lang naman po. Pwede ko po ba yung gamitin as feminine wash? So, hindi po siya pwedeng gamitin as feminine wash. So, meron pong ibang product, si Betadine, na para talaga doon sa intimate area natin. So again, hindi po siya pwede sa vagina, sa intimate area natin. Ang gamitin natin for that part ay yung feminine wash. Next question, okay lang ba na gamitin yan araw-araw? So pwede naman po, but make sure na hindi long term. Hindi po pang matagalan. Pwedeng for 1 week, for 2 weeks, pwede din naman na twice a week, 3 times a week. Pero yung continuous po, for a year, so hindi po siya advisable kasi broad spectrum po ito. Ibig sabihin, kaya niya patayin yung mga bacteria, viruses, fungi. So even yung mga natural na flora or bacteria na nasa katawan natin, pwedeng mawala. So pwede niyang sirain yung skin barrier natin. So pwede yung mag-cause ng skin irritation, dryness. So hindi po natin gustong mangyari yon. So hindi siya recommended for long term. Yun din sa mga may hyperthyroidism, hindi din po siya advisable na gamitin kasi pwede pong ma-absorb ng katawan natin ang povidone iodine, ang betadine, okay? Kaya hindi siya advisable din na gamitin long-term use, especially kung gagamitin nyo siya sa large area ng skin kasi pwede siyang mag-penetrate, pwede siyang ma-absorb ng katawan natin, okay? So, X po, hindi pwede sa may hyperthyroidism. Ilang taon yung pwedeng gumamit? So, pwede po siya sa teenager, adult, sa children, pwede bang gumamit? So, pwede naman, but make sure na guided ng doktor. Kung recommended ni Pedia, so pwede naman po. Pero yung gagawin yung part ng daily cleansing or daily regimen ng bata, I wouldn't really suggest kasi masyadong sensitive pa yung skin ng mga bata. So, mas prone sila sa dryness, skin irritation. So, hindi natin alam kung paano magre-react yung skin nila sa povidone iodine. So, mas maganda, recommended ni Pedia yung ipapagamit natin na product sa kanila. So, dun po sa mga interested na itry si Betadine Skin Cleanser, basta for short-term use lang guys ha, hindi siya recommended for long-term use, hindi siya recommended as a daily soap. Okay, so for short-term use lang, so nilagay ko po yung link sa yellow basket para pwede kayong umorder. Yun lamang po, salamat!